Morning, happy Saturday. Build day today. The S-Class is here. Again, sira nito. Yung compressor niya sa aircon na surplus na pinalit. Not working properly, mahina yung ikot, mahina yung piston. So nag-stack up minsan, humihinto. So, yun. Then yung brake caliper stack up. Pinabaklas ko na. At ang magre-rebuild nun si Easy. Pinadala na natin yung caliper kit kay Easy. And then sa ngayon, Charlie is here. Nakababa yung propeller dahil ito na yung rubber disc rear and front. Ayan. Nakakuha tayo brand new kay Deludor. Shout out wala pala sa Deludor, kay Joen. Kay Joen galing yan. Ayan, Germany. Mahal yan. Yung dalawang yan, 9,000. More than 9,000. So ito yung nasira, kinain na siya, kalumaan na rin siguro. So surplus lang din yung pinalit dati, malambot na rin, so nasira din. So better, brand new. So kinakabit niya, yan yung reason kung bakit nagva-vibrate yung kotse. Pag inaandar mo siya, once umikot yung propeller, malakas yung vibration, no? So those are the final things na dapat gawin sa 126. And the 190E is here. Nakakabit na. Yung pistons nasa loob na ng block. Yung nakapatong na yung head. So binabalik na ni Charlie isa-isa. So yun yung gagawin niya today. Bubuin niya to. Tinatapos siya lang yun. Then yeah, that's it. Tapos bumili tayo sa 200. Sa C200 nito. Yung mga stickers. Diba kasi nga faded na ibang power window stickers niya. So online meron, Lazada. 400 pesos lang. No? So right, update ko na lang kayo later kung ano mangyayari sa araw na to. I am still not sure what will happen, pero Charlie is fixing it. Yan. So 124 nasa labas. See you later. After lunch update, kakabuhat ko lang din. TS class, nakabit na yung propeller sa ilalim with the flex disc. Pasok naman. At saka ito, tinesting namin yung aircon ulit kanina. Okay naman. Actually, malamig siya. Tapos malakas. Ito, testingin natin ulit. Ayan. See, nag-start with the radio. Aircon natin. Ayan, malamig. So, wala siyang leak as expected dahil tinest naman. Tapos nag-hold yung lamig niya. Natutuwa ako, no? Na yung lamig nandyan. So mukhang okay naman yung compressor, gumagana. Tutuwa ako dito. 1,000 pesos. Nabudol ako. Online. Pero gumagana naman. Gumagana. So, mukhang okay naman yata yung compressor. Ayan. Hindi humihinto. Tapos nag-automatic pa siya. So, ang tagal namin tinesting kanina, mga 15 minutes. So, parang okay naman. Kasi yung last week, habang dinadrive namin, namamatay. Humihinto, tapos namamatay. So, siguro, yung propeller yung may kasalanan, saka yung brake calipers, kasi nga, nakaipit yung gulong. Nahihirapan yung load ng makina. Tapos yung ikot ng propeller, malakas yung vibration. Kaya nag-iiba yung timing ng kotse. Kaya namamatay siguro. Siguro, kasi ngayon, okay siya eh. Ayun, lakas ng aircon eh. So, di swerte siya. Ayun, no? Ang lamig. Actually, ang lamig. Kumakalat yung lamig. So, ang plan B kasi namin dito, dadaling ko sana kay Easy para ko-convert na lang namin sa Japan. Kasi sabi niya, ang stock daw ng compressor ng 126 hindi pan tropical, so mahina, hindi ganun kalamig kaysa bumili ng brand new. Meron kasi brand new kay Joen, nasa mga 22 to 24,000. Deludor wala eh. So doon na sana kami dapat pupunta. Ayan, nag-automatic siya. Pero mukhang so far okay naman. So kung okay naman, I will stick with this. So, no longer need to convert. Ayun. See? Nag-automatic. So, alright.
Buti, nakisama siya ngayon. So for this one, I'm just waiting for the calipers galing kay EC. Nire-repair niya, so sana ma-repair para mabalik namin to. Hindi namin matesting kasi walang brake caliper. No? Ayun, no? Walang tagas, umiikot naman. Walang noise. Kasi last week ang ingay, nag-iingay yung belt. Pero ngayon so far wala. Right, so that's the S-Class. Here's the 190E. Yan yung mga pinagbibili natin para sa engine overhaul. Baba, taas. Yung oil pan, nalinis na niya. Yan. So the 190E is decommissioned. Yan ang itsura ngayon. Pero yung piston rings nasa loob na. So ibabalik niya na isa-isa. Nalinis siya na yan. How long? I don't know. Siguro mga 2 araw na gawa pa yan. Hindi ko alam, no? Tapos ito pala Charlie. Pintura natin bago natin. Ang pangit tingnan eh. Bili tayo ng puti. No? Hansal. Ito ang pangit. Tinanggal kasi yung foam eh. Yung ang tawag dyan, yung trunk pad. Kasi yung nag-carb kami, nakaangat. So hindi mo masara. Kaya tinanggal na yung pad. So siguro to, pinturahan na lang namin muna ng puti. Para maganda lang tingnan. Actually yung engine bay nga, pwede mo na rin pinturahan eh. Habang andyan, ganyan no. Yan, so ito yung update ng 190E. Decommission. Nabili naman na namin lahat ng kailangan namin bilhin. So linis kabit na lang ginagawa niya. Ito yung ginagawa niya ngayon. Yan, mga gasket, radiator. Yan. Yan yung gasket. Ito, pasok naman. Oil pan gasket. Meron. Okay. Puro brand new. Puro brand new parts. Mga seals, everything. Yan. Ayun, no? S-Class, oh. Nakisama ngayon, oh. Lamig na aircon. Number 2 yan. Ang lamig. Ayos. Alright. I'm happy with the S-Class now. So sana makabit na yung caliper, magawa agad para ma-test drive naman namin. Kasi kung ano, okay na to. Pwede na natin ibalik. 3 o'clock. So, to update. Doon pa rin siya. Yan. Nakabit na yung oil pan. Tapos ito pala sa 124, yung ganito niya. Natatanggal kasi. So, inayos na ni Charlie. So, buti meron kami mga spare na surplus. Lumuwag na. So, solid na siya ngayon. Here's the engine. So, may mga pulley na siya. Linis. Pabalik. Then, ito yung kinuha natin sa Toyota noon. Yung last time yung gasket ng Grandia. Ito. Valve cover gasket. From Nakasa. Tapos mga plugs ng injectors, valves. Ayan. Kasi may leak. Yun lang naman, no? Sabi ni Charlie, kakabit daw niya. Kaya daw niya. Mabulin daw. So ngayon, errands muna. Small errands. Withdraw lang ng pera. Tapos, bili tayo dog food kay Clark. Diyan lang sa White Plains. And let's use the 124. Hindi ko na rin kasi nagagamit para ma-exercise. Yan, sa labas muna siya. Ganda, no? Pag sa labas. Ito yung sinasabi kong maluwag kanina. So ngayon, masigip na. There's the 124 for you. So, gamitin natin siya to do some small errands. First start, here's the key. Alright, so it takes a minute to warm up. Power window. So, hindi ko pala namatay. So, power window nito,
Isa pa lang yung gumagana ito. Actually, yung motor nito galing dyan. Pinagpalit namin dito. Kasi wala kaming mahanap na pandito. Lumalabas first generation na mechanism and motor. So, di kaya ni Charlie. Pero okay na, usap ko na si Easy. Kaya naman daw niya mag-convert. So, ang plan for this car, dadalhin natin kay Easy soon. Matapos na si Charlie sa 190e para magawa yung power window sa harap. And papalinis ko na yung papakinisin na natin kay Easy, no? Dahil din na namin kaya ni Charlie. Masyado marami kaming ginagawa. So, for ngayon, let's head over to White Plains lang. Withdraw muna pera. Then, bili dog food. Yun lang, small errands lang, no? Para ma-exercise ko din to si 124. Okay, pumarada muna ako sandali. Dahil napansin ko yung aircon hindi lumalamig. Parang hindi nag-kick yung compressor niya, no? For some reason, I don't know. Kasi pag pinatay mo, pareho lang yung RPM niya. So pag ginon mo, walang kick. So hindi siya nagkikick. Ako, panibagong problem. Ang hirap eh, no? Anyway, let's just proceed to White Plains dahil nandito na. At pakiramdaman na lang natin yung kotse ulit, no? Sana mag-kick ulit. Kaya baka natagasan na Freon or something. Ginamit ko to nung 3 days ago, okay naman. Ay nako, okay. So, nag-withdraw na tayo, east-west. The car is here, Shell. Bad trip. Okay, bad trip, no? Nababad trip ako sa aircon, biglang nawala yung compressor. So, ewan ko. Tingnan ako sa bahay. Tingnan natin kung anong ba't nawala. Pwedeng electrical, pwedeng bumigay na rin. So, malaman natin, no? Right. Finish my errands a bit. Bumili tayo ETF tsaka brake fluid dahil isa pang problem nito. Parang nagtatagas ata yung steering fluid niya. Kasi kung matagal, mayroong stain sa baba. Tapos, nagdadagdag kami ng transmission fluid. Tapos umiingay yung steering niya. So, pag nalalagyan namin, nawawala. So, that's another problem. Ako guys, no, puro problema na naman tong 124 na ngayon actually nabuburat ako dahil hindi ko in-expect na mawawala yung aircon. So, ewan ko, ba't nawala bigla aircon? Last time na ginamit ko to, okay naman. Hinahatid ko kasi si Anika sa school. Ito ang gamit namin. Malapit lang naman sa bahay, sa labas lang ng village yun. Okay naman. So, ngayon walang aircon. Nakakaburat lang, no? Nanay-bili tayo dog food. Dito rin din sa White Plains. So, Royal Canin. Ito muna. Binibigay natin. Small muna. Kasi sasanayin ko siya ulit, no? Dito sa White Plains. Yan. So, nakuha na natin dog food. Ay. Yan, sa Doggyland. So, let's head back home. Right. We're headed back home. Okay naman takbo niya. Okay engine, malakas atak. I feel the power. Feeling ko electrical eh. Kasi minsan naglolo ko electrical dito eh. May mawawala minsan headlight, ganyan. So sana electrical lang. So pa-check natin kay Charlie kung kaya niya i-check, no? Alright, headed back home. First gear. Third gear. Yun ang problema. Nanginginig minsan pag mabilis. So, tas umaalag yung steering. So, di ko alam kung sa springs dahil ginalaw nga namin yung springs yan, di ba? Pinutulan namin. So, yung pa isang papacheck ko kay Charlie. Kaya itong coaching to, hindi ko ginagamit masyado ng malayuan. Dahil, to be honest, wala pa akong tiwala masyado. So, ang gamit ko na sa kanya, dito lang. White Plains, Eastwood, Libis. Yan, ganyan. Tapos nawala pa aircon. So, buhay project car, no? Medyo na bad trip talaga ako. Tapos yun nga, buti nakita yung nginig. Yun, malala din yun. So, nag-shake yung buong body niya. Hindi ko alam bakit. Anyway, headed back home. Yan, sinecheck namin kung may power yung compressor. Pero parang wala. Wala talaga, patay. Electricals. Patay talaga eh. Parang walang lamang freon sa compressor. Ito.
pinasingaw namin, parang hangin lang yung lumalabas. So baka nag-leak out, kaya hindi nag-engage yung compressor, walang laman. Nakapagtaka, ba't biglang nag-leak? Nakaparada lang naman siya. Ito, sundutin mo ulit. Dapat parang nitros yun. Pero hangin lang lumalabas eh. Ayun. So, baka nag-leak kaya hindi nag-engage. Ba't nag-leak? Nakaparada lang naman. Nilabas ko lang naman yung parking. Nagtampo kasi nilabas ko siya. So, plan is babalik sa GRC. Papacheck yung leak test. Kakargahan. Malaman natin ano nangyari, saan yung leak. Bad trip. So pinagpalit ko lang yung parking ng S-Class tsaka to. Ito muna nilabas ko, yung S-Class pinasok ko. Yung S-Class naayos yung aircon. Ito bumigay naman. So parang ayaw nitong nasa labas, nagtampo yata. Ay nako, buisit. Anyway, kailangan ko bumalik ulit ng GRC para paayos naman to, pa-check. Ay nako. So yun ang buhay project car, no? Again, kung mag-project car kayo, lalo na yung mga murang kotse, binibili nyo almost pang parts out na halos. Parang ito, expect problems like that. Yung mga unexpected actually. Ito, sobrang unexpected dahil ginagamit ko naman yan paminsan-minsan. Wala namang problema. Tapos ngayon, biglang nawala yung free yun. No? So, actually, bad trip ako ngayon. Nakakaburat. Kasi dami kong iisipin, dami kong iniisip, no? So, itong C200, iwawax na ni Charlie bukas. Yan, wawax na bukas yan. Tapos, itong S-Class, mukhang umukay naman ang aircon. Dito ko lang siya pinark. So, nagtampo yung isa, ito na umukay. Waiting for the brake calipers kay EC. So, pag dumating yun, kabit namin, test run. So, okay na to. Tapos ito nga, yung major operation natin, si 190E. Yung mga gamit na pinagbibili natin kay Deludor. Gasket kit set. Installing back, everything. So, ilang araw na ba ginagawa ni Charlie to? 3 days na ata eh. 3 days kasama yung baklas, tapos yung linis, install ng parts yan. Mga 3 days total na. Inuwi niya sa bahay niya yung mga parts para malinis, para mas efficient. Tapos babalik siya dito para ikabit. Siguro mga 2 araw pa to na trabaho. Tansya ko. So, hopefully by next week, mapaandar na namin to. December na. It's the last week of November. So, December na. Pero papapinturahan ko to. Nainis talaga ako dyan eh. Or lagyan namin ng cover. Ayoko ng ganyan eh. Pero baka pinturahan na namin. May ano naman dyan, may compressor naman kami dito. So anyway, yun na muna siguro, no? The vlog for today. Bad trip talaga ako sa 124, unexpected na problem. That's it. Wala naman masyado nangyari ngayon. Parang update lang sa mga nangyayari dito sa bahay. It's a quick update. Thanks for watching. If you're not yet subscribed, 70% of you not yet subscribed. Dati 80. So thank you. Ngayon 70 na, lumiliit. Please do subscribe to help me out, to help the channel out. If you enjoy the videos, the cars that I'm showing you, luma, modern, Benz, or whatever, yan, please do subscribe. Thank you. 2 different levels, I cannot relate.